po pala si Alisa Reor Tenoble na mula sa ikasyam na baitang. At ako ngayon nagagalak na narito sa inyong harapan upang ipresenta ang aking nagawang pyesa na kaugnay sa ating ipinagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Ang pamagat ng aking pyesa ay Wikang Ipinaglaban. Ikaw, ako, tayo ay mga Pilipino. Kaya nararapat lamang ang wikang ito ang gagamitin ko. Wikang ipinaglaban at ninanapan natin sa ating mga ninuno. Kaya dapat natin itong ipagmalaki, ang wikang Pilipino sa buong mundo. Biglang-bigla na lang pumasok sa isipan ko. Kung sa bagay, buwan nga naman ngayon ng Agosto, buwan ng wikang Pilipino, buwan ng pagpapahalaga sa ating kultura at paggamit ng wikang patutubo. Paano kung magbalik tanaw kaya tayo? Hindi yung nakaraan natin ha, at hindi rin yung nakaraan nyo. Magbalik tanaw tayo at babalikan natin ang panahon kung sino-sino at paano ikaw, ako, tayo ay naging Pilipino. Babalikan natin ang mga tao na nagbigay daan kung bakit hanggang ngayon sa kasalukuyan ay maririnig mo pa rin ang wikang ipinaglaban. Buti pa ang wika ipinaglaban. Ikaw, ipinaglaban ka ba? Bumalik tayo sa panahon na kung saan ang ating mga bayani tulad ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Melchor Aquino, at Emilio Aguinaldo. At marami pang iba na nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Kalayaan sa kamay ng ibang lahing mananakop na dayuhan. Dayuhang nagpapahirap sa ating mga mamamayan at pilit pinapalitan ang ating wikang bayan. Buti na lang, nandyan ang ating mga magigiting at matatapang na bayaning Pilipino na nakipaglaban at handang mamatay, makamit lang ang kalayaan at maipanalo. Ilang daang taon na rin ang nakaraan na kung saan nakamit natin ang kalayaan at naibalik ang wikang muntik ng masakop na mga dayuhan. Likas na kay ganda ng ating wikang bayan. Isa ito sa kasangkapan ng ating pagkakaintindihan at daan patungo sa ugnayan na kahit saan dako ng bansa man ang iyong pinagmulan. Sa ating lipunan, patuloy ang pagyabong ng mga dahon at sanga ng punong mayugat at dugo ng Makata na itinanim ng mga bayani sa kapakanan ng ating wikang pambansa upang marinig at gamitin ng ating mga kabataan ang wikang Pilipino na may bagong pag-asa at kalayaan na ating natatamasa. Tulad ng paglaya mo sa mapanakit na pag-ibig niya, di ba? Ating ipakita kung paano natin gagamitin ang karunungan sa pagsasalita ng ating sariling wika, sa paghulma ng mga letra at talinghaga, sa pagbibigay ng katwiran sa ating bawat salita. Ito'y nagsilbing marka ng katapangan at karangalan sa ating bayang sinilangan. At nagsilbing punyal at kalasap na ating magagamit sa oras ng kagipitan upang mapangalagaan ang kasaysayan at mapahalagahan ang kasalukuyan. Ika nga nila, ang wika daw ay parang pag-ibig, na pag hindi mo ito minahal o binigyang halaga, ay mawawala ito sa iyo at papalitan ng iba. Hindi ba't kay gandang pakinggan kung mismong sariling wika natin ang ating ginagamit upang madaling maunawaan? O sadyang malakas na talaga ang impluwensya at kultura ng ibang bansa dahil hindi lang sa mga gamit o pananamit, pati na rin sa pananalita ay ginagaya na natin sila. Madalas naririnig kong ginagamit ng mga kabataang Pilipino ang salitang "Annyeonghaseyo" na mula sa wika ng mga Koreano kaysa sa salitang "Kamusta kayo?" na mula sa sariling wikang kinalakihan nito. Sarangyo, Kushitwani, ay Stimat. O diba? Kabisado ninyo ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Bakit naman natin pinipilit gamitin ang salitang hindi naman sa atin kung mayroon naman tayo sariling dialekto gaya ng "mahal kita" sa Tagalog, "ay ayatin ka" sa Ilocano, "palanggata ka" sa Ilonggo,
kaluguran daka sa Kapampangan, at gihigugma ika sa Cebu. O diba, ang gandang pakinggan. Pero kahit ganun pa man, patuloy pa rin natin ginagamit ang wika ng mga dayuhan. Pilit pinapalitan ang bawat letra at kahulugan sa ating bawat salita. At dahil kung minsan ang basehan ng katalinuhan ay binagasi na sa pagsasalita ng lingwahe ng mga dayuhan. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang taong hindi marunong mamahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malagsang isda. Gamit ang wikang Filipino ay mas nakikilala tayo. Kaya tangkilikin ang wikang atin. Pilipino ako, Pilipino tayo. Pero bago ko po tapusin ang aking pyesa, maaari ba nating sigaw at sabihin ang wikang Filipino, wikang mapagpalay. Pagbilang ko po ng 3 ay sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Filipino, wikang mapagpalaya. Maraming salamat. Maraming